Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. Nakakakilabot kung paano niya murahin ang Panginoon. At dito, kino-question niya ang gawa ng Panginoon. Sino siya para questionin or tanungin ang gawa ng Panginoon? Bago po natin panuorin ang video, nais ko lamang pong magpasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay at sumusuporta sa aking channel. Nais ko lamang pong ipabatid sa inyo na hindi ako troll tulad ng iniisip ng iba. Nandito po ako upang magbahagi ng katotohanan at i-share ang mga pangyayari sa lipunan na dapat malaman ng mamamayan. Hindi po ako bayad tulad ng sinasabi nyo. Hindi ako nasasaktan sa mga sinasabi niyong bayad. Kundi nasasaktan ako para sa inyo kasi ang mga mata niyo ay pilit niyong isinasara kahit na bukas, kahit na napakaliwanag ang mga gawain ng Tatay Digong niyo ay mali. Ano po? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Tulungan niyo po akong i-share ang video na ito para malaman ng marami at ma-open ang kanilang mga mata at mapanood nila mismo kung gaano katindi na, kung gaano minura ni Tatay Digong nila, Tatay Digong nyo ang Panginoon at kayo na po ang humusga. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. Ang pag-insulto sa Panginoon at sa kanyang mga gawa, lalo na ang pagmumura sa kanya, lalo na ang murahin ang Panginoon, ay isang blasphemous na gawain. At hindi pwedeng hindi maparusahan ang sino mang gumawa nito, pagkat ito ay tinatawag na blasphemy. Nasusulat po sa banal na aklat na sabi ng Panginoon sa Exodus 20 verse 7, it says here, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Ito po, panoorin nyo. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga ito. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala? Ikaw, maniwala ka? At I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Ni, tsuktsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ayan, ito, i-pause muna natin. Di ba narinig nyo? Ganun po katindi ang ginawa ng inyong Tatay Digong, ng Tatay Digong nyo sa Panginoon. Nang una ko po itong mapanood, talagang nanilabot ako. Hindi ko sukat akalain na, hey, kaya pala niyang sabihin ito. Paano niya nasabi ito? Bakit niya nasabi ito?
Walang sino man na pwedeng mag-question sa gawa ng Panginoon, sa perfection ng kanyang creation. At ito po ang ginawa ng Tatay Digong nyo. Kayo na mga supporters niya na ipinaglalaban nyo si Tatay Digong nyo. Ha? Panuurin niyo po ito sapagkat kung kayo ay tunay na maka-Diyos, may takot sa Diyos, kayo ay nananalangin ng ikabubuti ng inyong buhay at ng ating bansa. Isa po itong blasphemous activity, blasphemous act na ginawa ng Tatay Digong nyo. Kasi tinatawag kong tatay nyo, Tatay Digong nyo, kasi hindi po ako kasama doon. Hindi po kasama doon yung mga nag-a-against kay Tatay Digong nyo. Di po ba? Medyo, yung sound niya, it's a bit, it's a bit foul, but it also sounds alike sa ginagawa niya po. Talagang hindi katanggap-tanggap, nakakakilabot. Kayo po, kung tunay kayong mga Kristiyano, dapat alam nyo na ang sinusuportahan nyo ay hindi padala ng Panginoong Diyos na banal, kundi padala ng kalaban natin, kalaban ng Panginoon, ni Satanas. Kasi tanging ang mersenaryo lamang ni Satanas ang pwedeng magsabi ng ganito. Biruin nyo, minuran niya ng pagkalutong-lutong ang Panginoon. Ito ang ginawa ni Satanas, kaya siya pinarusahan ng Panginoon. Mula sa langit ng magrebelde, kinwestiyon ang authority ng Panginoon at gustong makapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Satanas ay pinarusahan ng Panginoon at itinapon dito sa lupa. Kaya marami ditong mga kasamahan ni Satan na gustong linlangin yung mga taong may pagkilala at relasyon sa Panginoon. Hindi po ako gumagawa-gawa ng kwento. Nais ko lamang pong buksan ang isipan nyo at puso nyo. Huwag nyong ipagtatanggol ang alam nyo na mali. Questionin nyo ang mga sarili nyo po. Kung pagkatapos nitong mapanood nyo ay kaya nyo pa siyang ipagtanggol at tawaging padala ng Panginoong Diyos na banal upang mamuno sa atin. Open your eyes. Hindi siya padala ng Diyos, kundi padala siya ng dyablo para linlangin kayo. Nakakakilabot kung paano niya murahin ang Panginoon. At dito, kino-question niya ang gawa ng Panginoon. Sino siya para questionin or tanungin ang gawa ng Panginoon? Nasusulat nga po dito sa Isaiah 45 verse 9. Sabi dito po, woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say, the potter has no hands? This is exactly what Duterte had said. Kina-question niya yung gawa ng Panginoon.